Okey, 'yan. Start na tayo nung final lecture natin, Module C. Mahaba siya pero ifa-fast run ko. Kasi ano naman 'to, familiar na tayo sa mga concepts here. More on mag-ano lang tayo, maggo-go into more specific details dun sa ibang concepts na familiar na tayo. So, ito yung mga environmental factors na nakakaapekto sa crop production, yung, pagtatanim natin from our seedling to harvesting. Ano ba yung mga may effect pa dun sa pagiging malago nung halaman, dun sa yield, ganyan. Dun sa Module B, it's more on internal processes, yung mga, in-assess natin, pinag-aralan. Ngayon, external naman na. Ngayon, before we go through dun sa external processes, we need to understand yung concept ng phenotype, genotype, and the environment. So, yung phenotype, pag nag-second year kayo and nag-genetics part kayo, mas maintindihan nyo siya. Pero basically, technical term siya nung traits na nakikita natin sa isang halaman or sa isang organism. Halimbawa, phenotype na black yung hair, yung matangkad. Sa halaman, phenotype can be yung yield natin, yung number of leaves. Ngayon, sabi dito, yung nakikita natin na traits na yon, combination siya ng genotype, which is yung genes, yung internal, and yung environment, which is yung external, and yung interaction ng genes saka sa environment. Si or si genotype, siya yung nagse-set nung limit dun sa ating trait. For example, meron tayong genes for tall height, meron din tayong genes for short height, gano'n. So, limit siya. Ngayon naman sa environment, namo-modify niya yung expression nung trait. For example, kahit na meron tayong genes for tall height, 'pag yung halaman, hindi naman natin like binibigyan ng maayos na sunlight, binibigyan ng maayos na irrigation, hindi pa rin niya maabot yung, tall height na yun. So overall, yung yield natin or yung nakukuha natin na production sa halaman ay combination ng genetics, yung gene, genotype, and yung environmental at yung interaction ng genes at nung environmental. So, yung environmental, ano yan, abiotic and biotic. Yung abiotic, non-living. Yung biotic ay living. So, may external na nakakaapekto sa pag-grow natin ng halaman na biotic, like from other living organism. Meron naman yung external na hindi buhay. Yun lang yun, yung ibig sabihin ng biotic at abiotic. Ano yung abiotic? Yung climate. Pag sinabi nating edaphic, yung word na edaphic, soil. So, yung soil nakaka-affect yun. Climatic stresses, yung ating drought, tagtuyot. Salinity from salt. May kinalaman siya dun sa amount ng salt na environment ng halaman. Acidity, refer yan sa pH. Lahar ay volcanoes. La Nina, El Nino, La Nina, super extreme yung rainy season. El Nino, sobrang extreme yung heat. And yung greenhouse effect and global warming. So, dito sa slides natin, we're gonna go through it paisa-isa. And actually, ifa-familiarize natin yung sarili natin dun sa mga terms under this ano, ito lang, walang pang-draw. Under these abiotic and biotic stresses. So, punta muna tayo sa pinagkaiba ng weather at climate. I'm not sure kung kayo ay may other subject pa na na-discuss na 'to. Pero basically when we say weather, pang ano siya, panandalian, parang gano'n, yung ano niya.
effect. Atmospheric conditions sa isang area at a specific time regarding siya sa sun, cloud, temperature, wind, and rain. Again, you don't need to super memorize yung definitions nila. Familiarize nyo na yung sarili niya. Okay, pag weather, pansamantala at a specific time regarding dun sa mga factors ng sun, cloud, temp, and yung wind and rain natin. Tapos si climate naman, ito is long-term weather pattern. Kasama din diyan yung temperature, precipitation is sa rain, and yung wind. Tapos basta 'pag climate, long period siya. So may seasonal tayo na pattern. Then, lang yung next na concept na need nating maintindihan is sa weather, extent siya ng lahat ng phenomena na nakikita natin sa atmosphere at a given time. Basta short periods, ganon, weather. Climate naman, mas mahaba. Ganon yung yung mas need yung matandaan on it. Then, dun sa environment at sa components niya, kasama dun yung climate and yung weather natin. Ngayon, si climate, naaapektuhan niya nung sunshine, temperature, wind movement, precipitation, relative humidity, mist, and fog. Yung fog natin, above ground na nakikita. Tapos, naiimpluwensya niya yung soil conditions. Then, we have, ito yung bumubuo nung climate. Though yung climate natin nakadepende yan sa latitude, kung saan siya sa ating map, 'di ba? For example, kapag mas northern na part, may mga winter. Ganyan. Sa southern, malapit sa ating equator, kagaya sa atin, mainit. Ganon. Yung nung climate. Sabi dito, climate is a major determinant of geographic distribution. Teka lang. What? Ay, wait lang. Ang ingay kasi. Baka hindi nyo masyadong marinig. Ayan, pero tumigil din naman na siya. Pero yun, basically for this part, ang need nyo lang matandaan is, ano yung climate, ano yung weather, ano yung bumubuo nung ating climate, these factors, and saan nakadepende yung climate natin kung nasaan tayo within the map. Geographic siya. Ganon. Tapos, madalas, yung weather, di ba short term to, mas malaki yung effect niya dun sa ating, tawag dito, dun sa ating like crop production. Kasi mas mas short. Hindi lahat ng, tawag dito, ng ating mahabang, yung pagtatanim natin hindi mahaba. Basically, mas short. So, mas weather yung natin, mas na-experience as pag nandun na tayo sa field. Pero isa-isa pa rin natin, ano bang meron here sa ating mga climatic factors. So, ang pinaka-importante daw sa agri is yung solar radiation. Bakit solar radiation? Kasi, di ba, ang photosynthesis natin, hindi yan mag-move as a process without yung ating sun. So, yung need nating maintindihan for the solar radiation, technical definition niya, ito daw yung rate at which a surface absorbs radiation. Tapos, ang solar radiation, nakakaapekto yan, may effect yan sa yung intensity niya, kung gaano kahaba nare-receive ni halaman yung radiation, and yung wavelength. Si wavelength, it's more on dun sa quality nung
radiation na nare-receive natin. So ito 'yon. 'Pag sinabi nating wavelength, merong 300 to 100 na wavelength 'to. Ito yung sa spectrum natin, yung sa electromagnetic, spectrum. Tapos this one, yung far red natin, kailangan siya sa, um, morphogenesis. Tapos yung biological window of light dito sinasabi na yung quality, like yung wavelength kasi ano siya, quality nung light na nare-receive ng halaman, like puwedeng around 300 yung wavelength, 380, 400, 700, 800. So may biological window dito na ito may epekto siya dun sa growth nung halaman natin. Gano'n yung, sinasabi diyan sa ating, wavelength. So more light na ano natin, more food production if above dun sa minimum levels. Though yun nga, meron tayo nung, um, photoenergetic effect, photocybernetic effect na sinasabi. Base ito dun sa ano, sa wavelength sa, tawag dito, sa sa radiation na nakukuha from the sun, yung photoenergetic effect may direct effect yan dun sa photosynthesis natin. Yung photocybernetic effect, may effect siya dun sa development nung halaman, like from their, paglaki sa seedlings up to yung sa pagbuo nila ng structures. Ganun yung sinasabi lang dito when it comes to, um, solar radiation. Tapos kailangan ma-reach yung above compensation point para magkaroon ng growth and development. Tapos ito yung need natin maintindihan. Sa photosynthesis, ang gusto na wavelength, or yung quality um, ng radiation na makukuha is red and blue. Tapos 'pag sa photoperiodism naman is yung far red and red. So ito yung ano, need nating maintindihan for the concept ng solar radiation and specifically yung sa wavelength na part. So kung pamilyar kayo sa electromagnetic spectrum natin, Roy G. Biv yan. Tapos dun sa Roy G. Biv natin, yung far red, yun yung favorite ni halaman na nakakaapekto sa kanila. Far red and yung red and blue for photosynthesis. Then we have yung concept ng ano, solar constant. Though hindi niyo naman 'tong need na maintindihan, more on ini-introduce lang sa atin na, okay, ito yung mga environmental concepts na may effect sa halaman. Specifically when we consider solar radiation, yung solar constant, ito yung nare-receive ng Earth atmosphere natin. So, I mean, isipin niyo na lang, like, si araw, meron siyang nire-release na radiation from there sa ano, sa kaulapan. Tapos solar constant, yung, nakukuha talaga natin within the Earth. Yun lang yun, yung concept na yun. Tapos ito yung value niya and paano nakukuha yun from that malayong sun, paano siya pumupunta dun sa atmosphere. Ganito siya. So, kung yung incoming solar radiation natin is 100%, sabi daw do'n, yung nakukuha or sa surface is around 51%. So, yung surface sa atin, sa halaman, sa ibang organisms. Yung the rest is nasa clouds. Gano'n lang 'yan, yung inaano niyan. Tapos meron tayong concept ng PAR, photosynthetically active radiation. Ito yung pumapasok kay photosynthesis. Siya yung ginagamit ni halaman para mag-fix ng CO2 during photosynthesis. And then
based dun sa ating solar radiation na yon, meron tayong classification ng halaman based dun sa requirement nila ng light intensity. So, 'pag sun-loving, ang tawag dun ay heliophytes. Eto familiarize niyo yung sarili ninyo. Kung kaya niyong i-memorize, i-memorize niyo kasi lumalabas 'to sa boards. So, helio, I think this came from the Greek word na sun. Kaya siya heliophytes. Phyte is love, something gano'n yung ano niya, sun-loving or basta gano'n. Sayo naman is shade, tapos fight. So, shade loving yan. So, actually dito sa part na 'to, kung ayoko talagang nagpapa-memorize sa inyo, pero basically yung mga terms kasi need natin siyang like ma-gets, gano'n. So, kung kaya niyo i-memorize, i-memorize din niyo. Then, meron tayong concept ng albedo regarding, again, solar na effects. Ito daw yung reflected radiation over the total incidence ng light. Nire-reflect niya kung gaano kabilis and gaano ka ano ba yung ka-varying yung nare-receive na heat nung surface. So, ang albedo sa, tawag dito, polar regions mas mataas. Tapos ang ibig sabihin nun, hindi siya gano'n, hindi mainit, parang gano'n. Hindi yung surface hindi gano'n kadaling, mainitan. When sa tropical regions kagaya sa atin, mas mababa. Kasi, tawag dito, mas mabilis na uminit kapag gano'n. Tapos 80% naman 'pag yung reaches ground in the absence ng, cloud cover. So, 'pag walang clouds mas mabilis na, tawag dito, na ma-heat up, gano'n. Basta 'pag high albedo, yung surface mas less heat yung naa-absorb niya, gano'n yung ibig sabihin nun. Then for the day length, ang need nating important na maintindihan here is yung amount ng day na nare-receive ng, isang place. 'Pag magtatanim tayo, nakadepende siya sa latitude. So, anong ibig sabihin nun? Merong sa part ng equator, mas mahaba madalas yung day versus night. Tapos sa part ng like northern part, mas mahaba naman yung like, ibang periods nila. Gano'n yung, ibig sabihin niyan. Then, yung flowering and germination natin affected yan ng day length. So, yung photoperiodism natin na concept, kung natatandaan ninyo yung explanation ko from the past video pa, nagre-response yung halaman natin to day length. Then we have yung ano naman, another concept, photoblastism. May memorize yun na naman 'to. Germination naman yung nagre-respond sa day length. So day length, naapektuhan niya yung growth ng halaman 'pag, yung response ay tawag dito, condition with day length, photoperiodism, periodism siya. More on ito is sa flowering. Yung blastism, photoblastism, more on sa germination yung effect niya. So, based sa day length, meron tayong short day plants, long day plants, at day neutral na halaman. Na-discuss ko na to dun sa isang video. Pag short day, kailangan niya ng mas mahabang gabi. So, yung pangalan nila about sa day, pero yung need niya is dun sa long night. Short day, long night. Long day naman 'to, short night. Tapos yung day neutral, kahit mahaba or ma-short yung gabi, okay lang. Then, after nung solar radiation, another factor na nakakaapekto sa ating production ay
yung temperature. Lahat daw ng biological processes ng halaman ay affected ng temperature. Then, sa temperature, meron tayong kino-consider na minimum temp, optimum temp, and maximum temp. Ano ibig sabihin itong 0, 0 dito? Sa minimum temp daw, sa ibang organism, pag yung minimum temp ay yung nare-reach lang, walang growth. Pag optimum yung temperature, meron tayong best growth. And then, pangit magsulat. Pag maximum naman or above dun sa tawag dito, parang optimum, pwedeng magkaroon ng death yung halaman. So, ano yung tawag dito, saan nakadepende yung temperature natin? Siyempre sa solar radiation, sa pag mainit, tag-init, mas mataas ang temperature. Surrounding land masses or bodies of water. Minsan, yung water is may cooling effect when it comes to temperature. Land masses, pag maraming puno or like bulubundukin, ganyan, mas cooler yung area. Ganon, sa pagtatanim natin. Then altitude, meron tayong 0.6 decrease in temperature per 100 meter rise in elevation. So, altitude, kung gaano kataas. So, kung pansin nyo, kaya sa matataas na part like Baguio, Sagada, ganyan, malamig. Kasi the more na mas mataas yung ay may decrease in temperature. Ganon yung meron tayo when it comes to temperature. Then again, classification, this is yung what we need to memorize talaga. Meron tayong cool season crops, warm season, or yung tropical and subtropical. Yon. So, cool season, ibig sabihin niyan, yung production ng halaman na to kailangan malamig. During malamig na time natin siya, warm season, ito example, rice, banana. Tropical, yung kagaya sa atin, pantropiko, mga coconut, ganyan. Subtropical, ibig sabihin, okay lang na mainit, minimum na mainit, ganon. Then, yung temperature requirement daw, kailangan siya for flowering, crop maturation, and germination. Basically, lahat ng processes ng ating halaman ay may epekto si temperature. Tapos, yung vernalization natin when it comes to flowering, yung flowering ng halaman, pwede natin siyang i-induce or parang i-force through the process called vernalization. Ang ginagawa sa vernalization, ine-expose natin siya into low temperature. Exposure to prolonged low temp. During winter, actually to para siya, mag-flower. Ang example na ng nagbe-vernalize is yung mga perennials natin kagaya nung cabbage, ganun. Tapos mga winter annuals. Like mga winter wheat. Pero hindi naman kasi ganun like sa atin kasi wala tayong winter. Then we have yung another concept. Like isipin nyo bagong character na need nyong ma-familiarize sa pag-aaral ng halaman. Yung GDD. Tong growing days na to? Growing degree days. Ito ay ginagamit para mag-track ng plant growth. This is more like, daw ba yung amount ng heat na kailangan for crops to grow. So, measurement siya. Ilan dapat yung nare-receive na temperature ni halaman above yung minimum niya para siya ay lumaki. So, pwede yang mag-predict ng maturity, yung suitability ng crop sa isang environment, or even yung risk, tsaka yung sowing and crop growth. Like, pag na-reach na yung certain, ang tawag dito, GDD, yung growing degree days, ibig sabihin nun ay pwede na siya, tawag dito, i-harvest, ganun. Pero in practice,
sa ating mga farmers, hindi talaga sila nag-GGDD. But this can be more utilized like sa inyo as like may technical knowledge talaga. Like for mango, corn, soybean, yung base stem, tapos kailangan nilang ma-reach yung 100 GDD from this base stem, 17.19. Kailangan nilang ma-reach 'to para ma-optimize yung kanilang growth, gano'n. But again, it's just familiarize yourself lang dun sa concept itself. Then we have yung temperature, ano daw effect niya. Familiar naman tayo dito. Like wilting, nanunuyot, leaf burn, yung sa mga gilid-gilid ng halaman, parang may burnt siya, ganun. It's because of high temp. Leaf folding naman ay nagfo-fold. Ang pangit talaga ng drawing ko. Ba't siya nagfo-fold? Ang ginagawa niya is nililiitan niya yung surface area ng stomata para hindi siya mag-transpire ng marami, kaya siya nagfo-fold. Abscission is eto yung natatanggal yung leaf. Parang nag nag familiar sa ano ba, yung mga autumn crops nag-a-abscise yun, like natatanggal basically. Parang nagda-dry tapos natatanggal siya, gano'n. Then, another effect ng temperature natin is slow growth rate at puwedeng huminto yung growth mismo with tissue desiccation or mamamatay mismo yung tissue like sa sobrang, init, mabu-burn yung tissue tapos walay na, gano'n. Then, may effect si temperature and photosynthesis. 'Pag sa most species natin, above 35 degrees Celsius, hindi na nagfo-photosynthesis. Anong meron kasi 'pag sobrang init kasi nito, ang nangyayari diyan nade-degrade yung protein sa loob ng halaman. Yung membranes, yung bumubuo nung halimbawa sa leaf natin tawag dito, nasisira. Tapos photoinhibition, ion imbalance is more on internal na process na tawag dito, na naa-experience ni halaman. Parang siya, reduction nung photosynthetic, tawag dito, capacity. Anong nangyayari, like sobrang taas ng temperature, most likely dahil sobrang taas ng solar radiation. Ngayon, hindi na siya makapag-photosynthesize kasi tawag dito, na-reach na yung photosynthetic capacity niya. Gano'n yung photo inhibition na effect effect, gano'n. Tapos yung sa ion imbalance, ito yung connected to sa water. 'Pag napasok yung water at lumalabas siya, within a membrane, may ions na nagfa-facilitate nun. So 'pag mataas yung, temperature, naaapektuhan yun. Then bukod sa temperature, we have yung relative humidity. So again solar radiation pinakaimportante, sunod temperature, then we have yung relative humidity. Si relative humidity as an environmental factor, lagi 'tong, kino-consider when we do or assess yung disease and pest incidents at post-harvest handling. Ang effect niya sa plant growth is that madalas 'pag mataas yung relative humidity natin, maraming pests and diseases na, puwedeng maka-survive. Specifically yung mga fungi natin, yung ating mga bacteria, gano'n. So related din siya sa, post-harvest handling. Like halimbawa yung mga mangga natin 'pag, na-harvest na, ipa-pack natin. 'Pag mataas yung relative humidity, mataas yung water within the environment, puwedeng, magkaroon yun ng, like soft rot, yung mga gano'ng, tawag dito, mga gano'ng effect. Tapos si relative humidity,
related din sa ating perishables and durables na crops. Perishables, madaling ma after harvest, madali siyang mamulok, gano'n yung ano niyan. Or kagaya ng mga vegetables natin and fruits. Sa vegetables, mas prone sa wilting. Yung mga fruits natin, prone siya sa pest and disease incidents. Si durables naman, ito yung mga crops natin na hindi gano'n ka tawag dito, kaya niyang maka-survive 'pag, low yung relative humidity. Kagaya nung ating mga rice palay technically, yung ating mga corn, gano'n. Though ito, susceptible pa rin siya sa molds and ang aflatoxin is a kind of fungi. Basta relative humidity, pest and disease talaga yung ano niyan, yung, ah, tawag dito, effect as an environmental factor. Then we have yung wind, ano daw yung effect niya sa ating, halaman. Puwede siyang mag-damage nung ating plants through lodging and breaking. Puwede rin yung sa ano, sa transpiration, meron siyang effect na the more na windy, mas, yung transpiration, tawag dito, naapektuhan niya yung surface ng stomata, gano'n yung effect niya. Tinatanggal nung wind yung layer dun sa leaf natin, kaya mas napapa-increase yung transpiration, gano'n yun. Then plant form, tapos kasi 'di ba minsan 'pag malakas yung hangin natutumba yung mga puno, gano'n yung ano niyan. Then sterility due to loss of pollens, 'di ba ang pollen natin na, tawag dito, nalilipad kapag windy, gano'n lang naman. Medyo common familiar na tayo dito na tawag dito, na mga concept. Like nakikita na natin yung effect nila sa anong tawag dito, sa ating everyday planting. Gano'n yung ano niyan. Tapos reduce CO2 levels tsaka disease spore dispersal. Ano lang din naman 'to, 'di ba 'pag may spore yung disease mas madali siyang, tawag dito, anong tawag dito, mas madali siyang nadi-disperse. Though dito sa CO2 levels naman, 'pag windy, hindi gano'n ka-optimize na nakakapag-ano si halaman ng CO2. Like 'di ba sa photosynthesis kailangan niya ng CO2. 'Pag windy, hindi niya kaagad naa-absorb yun so it can it can affect yung photosynthesis, gano'n. Then precipitation or yung ating rainfall, siyempre anong tawag dito, naapektuhan niya yung ating plant growth pa din. So yun yung need niyo lang, tawag dito, matandaan, ano yung effect ng precipitation. Specifically, puwede siya like yung water ha, kailangan siya sa biological processes. Tapos siyempre pag-aralan na natin 'to yung sa transport of nutrients and other substances, 'di ba? May water do'n sa ating phloem, may water sa ating xylem. And temperature regulation, sabi nga natin kailangan mag-respire ni halaman, i-ano yung tubig para ma-cool siya. Then based sa precipitation or water need nung halaman meron tayo, again memorize niyo 'to, hanggang sa inyong 4th year, hanggang sa mag-boards kayo ma-encounter niyo 'to. Yung tawag natin sa ating mga hindi favorite,
Ang moisture o tubig, xerophytes, yung ating mga desert plants yan. Hydrophytes ay aquatic, mesophytes ay land plants. So, sa exam most likely ma-encounter nyo 'tong mga 'to, like ano ibig sabihin nila 'pag sinabi nating heliophytes, cyophytes, ganyan. Then punta tayo here, forms of precipitation. Meron tayong condensation na tinatawag. Ito yung tawag dito, 'pag namumuo pa lang yung tubig sa atmosphere natin, condensation 'yon. So, 'di ba uulan, yung ulan, precipitation or yun yung rainfall. Ngayon, bago umulan, kailangan niya munang mag-condense doon, like mamuo, bago bumaba sa atin. Tapos, yung dew naman, eto is condensation siya pero at the surface, hindi sa atmosphere. Hindi siya form ng precipitation. Kung mapapansin ninyo, yung ibang halaman natin 'pag umaga may tubig-tubig dun sa kanilang, tawag dito, parang leaf surface. Dew yung tawag doon. Then, ano pa ba? Yung mga nakakaapekto sa na environmental factors regarding, yung air circulation, kung kayo ay familiar sa mapa ng mundo na pinapakita, 'di ba nakikita niyo diyan ng ano pa talaga ng drawing ko, kung dun sa dagat 'di ba, may air na nagsi-circulate gano'n, kung naiisip niyo yun sa mga weather report makikita niyo yun dun, eh. So, naapektuhan nun yung, precipitation like minsan 'di ba dahil monsoon season nagkakaroon tayo ng bagyo gano'n. Yung monsoon kasi like may ano yun, may galing siya sa air circulation, ganyan. Topography din, kung mataas na lugar, mababang lugar, naapektuhan niya yung distribution ng rainfall. Then, moisture. Rain formation, sabi dito kailangan daw ng high, relative humidity, low temp, and again yung condensation. Kailangan niya munang mamuo and then low pressure. Though, ano kasi 'to, medyo technical and I think meron tayong climate na subject talaga. And sabi ko nga, ipa-fast run ko lang talaga kaya medyo mabilis yung the way na i-discuss ko siya. Kasi familiar naman na tayo dito sa mga concepts na 'to. I'm just parang reintroducing it sa inyo and then we're just adding more, specifics and details dun sa ating alam about it. Then for this one, water use curve for agronomic crops, again related sa precipitation, moisture, and irrigation. Sabi dito, mas tumataas yung water use ng halaman from their germination, pinakamataas is sa reproduction, then bumababa na siya kapag maturity and senescence. Yun, ang ibig sabihin lang naman nito is we have to watch yung irrigation natin for our halaman throughout their growing period. Kailangan niya is here, gano'n. No, may variation pa rin daw sa water use from growing season to growing season. Like siyempre kapag tag-init mas kailangan natin ng ano, ng anuhan sila ng tubig, mga gano'n. Then yung concept ng clouds, mist, and fog, ano daw yung, um, effect nila, it's more on sa temperature and sunlight, yung itong fogs, mist, and clouds natin. So, kung makikita niyo dito, yung infrared radiation diyan nagre-release ng heat. So, 'pag cloudy daw yung ano, sunlight, nare-reflect siya. 'Pag hindi cloudy, mas na-absorb siya, gano'n. Yun lang naman yung ano, gano'n din sa mist and fog, naapektuhan nila yung sa ano, reflection and dun sa he-heat up nung surface. Though again, it's very, very technical talaga.
Then, punta tayo dito sa infrared radiation na concept. Pag sinabi nating infrared, this is more on heat energy. So, again, more on sa temperature yung effect niya sa halaman. Tapos dito, absorption of infrared radiation ng CO2, very, very technical. Sinasabi lang niya dito sa mga picture na 'to and dun sa discussion dun, na meron tayong greenhouse gases, yung ating CO2, tapos, CO4 at saka nitrous oxide. Then they eventually heat up yung ating, tawag dito, yung ating surface. Like etong mga technical, hindi ko na 'to di-discuss. Hindi niyo rin super need i-familiarize yung sarili ninyo. Eto lang is ano, anong tawag dito, kuwento kung papaano yung nagta-travel yung, infrared radiation by CO2 absorption. Pero basically ang ano lang 'to is umiinit yung surface, gano'n yung kuwento niyan. And then paano umiinit yung surface pa? Because of the greenhouse gases na nata-trap doon. Yun yung, tawag dito, concept na yun. Then, dito sa climate change, sinasabi diyan na yung cause siya ng increased greenhouse gases. Tapos sinasabi lang diyan na because of climate change, mas high na yung temperature natin ngayon, yung mga rainfall patterns natin nagbabago, and sabi nga nila mas lumalakas yung bagyo at mas tumataas yung ating sea levels. Gano'n yung ano nitong climate change natin as an environmental factor. Then, bago tayo pumunta diyan sa mga climate classification, i-cut ko muna 'tong video. I think 1 hour na rin naman siya. Para mas tawag dito, ma-digest and synthesize ninyo yung information na na-discuss ko kanina. So, 'pag may tanong lang din, just message me. Pero mag-upload din ako ng additional videos pa nung ating remaining na topics. 40 out of 135 pa lang tayo. Hopefully matapos ko pa rin within today. Yun lang. Charis, bumalik uli ako. Kasi chineck ko, onti na lang pala. I-cut ko na lang siya dun sa pag nasa soils na. So, discuss ko na 'tong, hanggang end ng environmental factors. Though fast run, etong tawag dito, technical na details dito, hindi niyo need maintindihan or like hindi naman need na yun, hindi niyo need na like i-internalize yung super, super technical ano niya. Ang need lang natin maintindihan here, carbon cycle, ito yung movement ng carbon between air, land, at water. Process yan kung papaano nagmo-move si carbon sa air, sa land, at sa tubig. Then, ano daw ba yung effect nitong carbon cycle natin? 'Pag
tao, if humans, nag-release yan ng too much CO2, hindi lahat ng yun ay maa-absorb nung ating, tawag dito, ng ating plants, ng actually even yung ating seas and bodies of water nag-a-absorb yan ng CO2. But ang nangyayari kasi sobrang daming carbon ang napro-produce ng mga industries natin, even agriculture, maraming greenhouse gases na napro-produce ang ansay na production sa totoo lang. And problem yon kapag too much yung nire-release na sa ating earth na carbon, hindi na-absorb lahat. And ang nangyayari is nagkakaroon ng warming because of that influx or pagdami nung ating carbon. So yung carbon na yun, dala yun nung ating mga greenhouse gases and such. Again, ang importance dito sa carbon cycle na to, yung carbon natin from the atmosphere, carbon dioxide, nagta-travel yan sa land, sa air, sa bodies of water. Then, pag super dami yung na-produce na carbon dioxide sa earth at hindi na-absorb ng ating halaman, ng ating bodies of water, nagkakaroon ng global warming. Ganon. Yun lang. Then, air pollutants as factor na nakaka-affect ng growth and development ng halaman. Etong mga to ay example ng air pollutants natin, yung carbon monoxide, even carbon dioxide, again, pag sobra-sobra nga. Particles, dust, soot, and heavy metals. Napapansin ninyo, kapag, bakit talaga ng drawing ko? Kapag yung mga halaman sa Manila na tinatry nilang parang greening ng mga, tawag dito, ng mga kalsada, may mga black yon. Ganon. Makikita nyo sa leaf niya pag pinunasan ninyo na maraming black particles, yun yung mga soot. Tapos, basically, ang nangyayari, dumidikit siya sa leaf surface. Pag dumidikit sa leaf surface, nababawasan yung photosynthetic ability niya. Ganon. Then, yun din yung effect ng ating mga sulfur dioxide and fluorides. Then, yung phytochemical smoke natin, yung O3 dito is ozone, PAN, and N2O. Pag pag yung ozone natin nasa ground level, they are harmful dun sa mga nasa surface. Like sa, dito, sa plants and organisms. Pag sa ozone natin nasa atmosphere, okay siya. Pero protektahan niya tayo from UV. Pero pag nasa baba siya, ay nagko-cause siya ng air pollution. Paano yung biosynthesis? Kung paano yung cause ng air pollution sa atin, sa organism, sa plants, sa, I think, higher biology kung ano nyo. Pero basically, naaapektuhan niya yung the way na internal process ng halaman natin and even sa atin. Specifically sa respiration, sa respiratory natin. Kasi, actually, air pollutants kasi na pag nalanghap natin sila, they cause damage sa atin. Ganun siya. Then, ayun, yung sinasabi ko sa inyo, ano yung good ozone at bad ozone. Yan. Saan galing? Sa cars, sa power plants, sa industries, sa mga refineries natin. Doon. Basta pag nasa atmosphere, okay siya. Pag nasa ground, ay hindi. Then, we have yung climate classification. Dito ako mag-end. Tapos, another video, gagawa ako for the soil. So, sa climate classification, merong different ways to classify yung climate natin. Pwede yung Köppen, yung Thornwitz, at modified corona daw. So, si Köppen, ang classification niya ay precipitation and temp. Sa Pilipinas, because of Köppen, we are classified as tropical and rainy yung climate. Si Thornwitz naman, difference between the mean. Tapos, yung corona
ay minto nung nung nare-receive natin na heat. Ta's eto I think yung pinaka-familiar tayo based dun sa precipitation. Yung modified corona because of precipitation tapos may 4 types. Eto siya, yung type 1, type 2, type 3, at type 4. Like, first year pa lang ako nun, na-introduce na 'to sa amin. Pero hangga't nag-boards ako, iniisip-isip ko pa rin kung paano ko madi-distinguish yung type 1, type 2, type 3, type 4. Hopefully mas madali na siyang matandaan. Pero 'pag type 1 daw ay meron tayong, pronoun season na dry tapos wet. So, yung dry period ay November to April. Type 2, wala naman siyang wala siyang dry season, tapos may range siya ng November to January. Tapos type 3, intermediate, may dry season na 1 to 3 months. Type 4 ay intermediate din pero more on type 2. Si type 3 more on type 1, ganyan. Tapos yung rainfall dito more or less evenly distributed. Tanda ko nun parang pinapa-memorize pa kung asan ba banda sa part ng Pilipinas yung mga type 1, nasan ba yung type 2, nasan yung type 3, nasan yung type 4. Magkakaiba siya, pero mahirap siya i-memorize. Though, ayun, for this ninyo matandaan, 'pag modified coroning classification, dun nagfo-fall yung ating 4 na type ng climate, gano'n. Then for the soil, gagawa ko ng video, dito ko na lang talaga kakat 'tong GMIT kasi sabi ko, "Okey, soil is more on different." Kaya bumalik ako. Discuss ko na lang 'tong yung natitirang slides kanina, which is madali lang naman din. Basta, again, tandaan ninyo yung classifications ng mga halaman. Anong implications ng solar radiation, ng temperature, ng relative humidity, yung ating mga air pollutants, mga gano'n. Yun yung need nyong matandaan for this video. Yung super, super technical, hindi nyo naman, need na ma-memorize pa. Basta yung effect, anong effect ng external based on what I have discussed, gano'n. So again, 'pag may tanong, consult lang kayo sa akin.